ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang po natin sa araw na ito ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Masasabi nating ngayon ay hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Pasko ng Kapaskuhan. Kung mapapansin po ninyo, unti-unti na nating tinatanggal ang mga dekorasyon, palamuti, ang mga Christmas lights at parol. Hudyat ito ng pagpasok ng karaniwang panahon. Subalit mga kapatid kay Kristo, hindi nangangahulugang kinalimutan at sinara na natin ang mga aral at diwa ng Kapaskuhan. Patuloy pa rin nating sinasabuhay ang liwanag ng Pasko araw-araw sa ating puso. Ang liwanag ng pagbibigayan at pagmamahalan. Uulitin ko mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga upang simulan natin ng tama at wasto ang taong ito. Hindi nangangahulugang papalapit na tayo sa karaniwang panahon ay kakalimutan na natin ang aral ng Kapaskuhan. Dapat araw-araw Pasko sa ating puso. Ibig sabihin, sa araw-araw ng ating buhay, nagliliwanag ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan.
Ang pagbibinyag ni Jesus sa Ilog Jordan ay tanda ng pagsisimula ng kaniyang pampublikong ministeryo. Kaya naman bukas, papasok na tayo sa karaniwang panahon. At kasabay nito, magsisimula na tayong magnilay tungkol naman sa mga ordinaryong pamumuhay ni Kristo nang siya'y nangaral ng mabuting balita at gumawa ng mga kababalaghan. Kaya't sa puntong ito, maganda pong pagnilayan natin kung ano ba ang sakramento ng binyag at ano ang kahalagahan nito. Unang-una, meron po tong 4 na epekto sa ating buhay. Sa araw ng ating pagbibinyag, nililinis tayo sa orihinal na kasalanan na ating minanapa sa ating unang magulang noong sila'y nagkasala at noong pumasok ang kasalanan sa mundo. Ikalawa, sa pamamagitan ng ating binyag, tayong lahat naging anak ng Diyos. Sa ating pagsilang, tayo po ay nagiging anak ng ating mga magulang dito sa lupa. Subalit sa binyag, tayo'y inaampon ng Diyos upang tayong lahat Kanyang maging anak. Ikatlo, tayo po ay nagiging bahagi ng simbahan. At kapag sinabi nating simbahan, hindi lang tinutukoy natin dito ang estruktura, ang altar, ang ganda sa loob ng simbahan. Subalit ang simbahang tinutukoy dito ay ang sambayan ng pinili at tinipon ng Diyos. Sambayanang may pananalig sa Diyos. Sambayanan na naglilingkod sa Diyos. Ika-4 na epekto ng sakramento. Sa sakramento ng binyag, tayo ay nakakatanggap ng tinatawag na spiritual mark o hindi maaalis na espiritual na marka o karakter. Ibig sabihin nito, walang kasalanan ang makakapagtanggal sa markang ito. Ibinigay ng isang beses para sa lahat ng binyagan. Kaya ang binyag, hindi maaaring ulitin. Baptism happens once and for all. Kaya nga, ang araw ng ating binyag ay simula na ng araw ng ating buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tinanggap po natin, ang tinanggap na binyag na galing kay Juan ay hindi upang alisin siya sa kaniyang kasalanan. Nung si Jesus Nazareno ay nakatanggap ng binyag, hindi dahil siya ay nakatanggap ng orihinal na kasalanan. Dahil alam nating lahat na ang Panginoong Hesus walang kasalanan. Kaya ating maitatanong, bakit pa kailangang binyagan si Jesus Nazareno? Ang binyag na tinanggap na Jesus ay para sa ating lahat upang ang tubig ay maging banal at kung sino man ang tumanggap sa binyag, mamumuhay ng kabanalan. Pinabanal ni Jesus ang tubig sa binyag at sino mang tumatanggap ng binyag ay nilinis ng kaniyang buhay at pinasinayanan ang sakramentong ito. Nangangahulugang ang sakramento ng binyag, tinatag mismo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayong lahat sa araw na ito, pinapaalalahanan na mamuhay sa kabanalan. Tayong lahat
ay naging anak ng Diyos na banal sa pamamagitan ng binyag. Kaya kabanalan din ang hinahangad ng Diyos sa ating lahat. Kalakip ang kabanalang ito ay ang ating pakikipagtulungan at pakikibahagi sa misyong ipinagkatiwala ni Jesus sa atin. Ang misyon upang ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa binyag, hindi lang tayo pinabanal, pinalakas din tayo upang maging katuwang at instrumento ni Jesus Nazareno upang ang mabuting balita ay ihatid natin sa bawat sulok ng mundo upang tayong lahat maging disipulo at alagad ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.